Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, ito pong pahayag ni Atty. Topacio dito po sa usapin po ng bago itatalagang ombudsman. Kasi pinipilit po kasi talaga nila na makapasok itong si Boying umano. Hindi po ba? At dito po ay magkakaroon daw po ng isang sinasabing baka magkaroon daw po ng sabwatan dahil po dito kay Senador Kiko Pangilinan na isa rin daw po itong sinasabing kabrat daw po ito, mga kabayan, sa paternity, mga kabrat. Kaya po may pahayag po rito si Atty. Topacio at pakinggan po natin, mga kababayan. Dapat daw mag-inhibit si Senador Kiko Pangilinan sa deliberasyon ng Judicial and Bar Council sa nabakanteng ombudsman post. Fraternity brother daw kasi ng senador ang aplikanteng si Justice Secretary Boying Remulla. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Delikadeza, ito ang panawagan ni Citizens Crime Watch lawyer, Partido Demokratiko ng Pilipinas, Deputy Spokesperson Ferdinand Topacio, kay bagong talagang Senate Committee on Justice and Human Rights Chairperson Francis Kiko Pangilinan. Dapat daw mag-inhibit si Pangilinan sa deliberations ng Judicial and Bar Council para sa bakanting ombudsman post dahil fraternity brother nito si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Si Pangilinan ang ex-official member ng JBC bilang kinatawan ng Kongreso at kasama niya sa Upsilon Sigma Phi Fraternity si Remulla na isa sa mga aplikante sa pagka-ombudsman. These are ties that bind. These are not strictly legal rules but rules that appeal to their sense of delicacy or delicadeza. Nadismaya pa si Topacio dahil imbis na mag-recuse ang senador, ito pa ang anyay nag-defer ng JBC deliberations. Una nang sinabi ni Supreme Court spokesperson Camille Suting na ipinagpaliban ng JBC ang deliberasyon para bigyan ng oras si Pangilinan na i-review ang applications. Hindi ito bumenta kay Topacio. Giit niya, binibigyan lang nito ng elbow room si Acting Ombudsman Dante Vargas para i-dismiss ang bagong mga kasong isinampa laban kay Remulla. Batay kasi sa JBC revised rules, disqualified ang isang aplikante sa pagka-ombudsman kung meron itong pending na kasong kriminal o administratibo. Sa ngayon, wala pang clearance si Remulla para sa kanyang ombudsman bid. It is so transparent, it is so disingenuous, halatang halata eh. Kaya naman, hindi sila nakinig doon sa Pangulo na mahiya naman kayo. Kasi hindi po sila nahihiya, yun ang problema. Noong Martes, sumulat si Topacio kay Vargas matapos makatanggap ng impormasyon na hindi na docket ang arbitrary detention at graft charges na isinampa niya laban kay Remulla at sa ilan pang personalidad. Ito ay sa kabila raw ng memorandum na nilagdaan ni dating Ombudsman Samuel Martires noong Mayo na nag-aatas ng automatic twin docketing sa lahat ng reklamong sangkot ang sinumang high at low-ranking officials. Ang paglabag daw na ito sa institutional rules ay nagpapakita lang na pinapaboran si Remulla. Kapag daw politiko ang mauupong ombudsman, makokwestiyon ang independence at kredibilidad ng opisina. Para sa agenda, Andrea Salve. Hindi na naman po uso yan sa binagoongang Pilipinas dahil nga po mula po sila nung maupo, ay talaga po talagang yung kapangyarihan po politikal ay gusto po nila ay nasa kanilang mga kamay. Hindi po ba? Ang batas po ay sila na. At sila na rin po ang magpapatupad ng batas at hindi po sila susunod sa batas umano. Dahil nangyari po yan kay dating Pangulong Duterte na hindi po nakatikim at hindi po nakakuha ng due process pagdating po sa batas. Kaya po pipilitin po talaga nila yan. Gagapangin po nila yan. Di po ba? Kaya nga po yung mga sinampa pong kaso sa ombudsman para po mabigyan ng clearance yan, talagang i-clear po nila lahat yan. Hindi po ba? Kaya nga po yan din ang reklamo nila Atty. Torion, nila Atty. Vic, na yung isinampang po kaso ni Mayor Baste ay mukhang ibabasura din daw po umano ng ombudsman. At ganoon din po yung mga isinampang reklamo ni Atty. Topacio ay mukha rin po hindi po yata ito kakatigan o mababasura lang po. Katulad po nung nangyari po na sinasabi ng isang senadora na kapatid ng Pangulo
ay naibasura din po. Dahil nga po ito ay planado nila umano. Nasa script po ito mga tambay. Saan ka ba naman nakakita? Politiko. Isang politiko. Tapos ang anak niya nasangkot din sa mga illegal na damo. Nakita niyo po may mga illegal, may kaso. At yung ginawa kay dating Pangulong Duterte, isa pong malaking usapin yan. At siya ay DOJ. Hindi po ba? Talagang ibang klase po ang pamahalaan ngayon. Dahil nga po una-una ay sinasabi nga natin hindi sila sumusunod sa batas. At syempre, inilagay po din nila dyan ang isang senador na magiging bahagi po ng JBC para suriin po ang mga susunod o yung sinasabing aplikante ng ombudsman na susunod, nakapalit ni Martires. Di po ba? At kabrat. Dito po sa sinasabi ni Atty. Topacio, si Pangilinan. Hindi po ba? Ito daw po ay kabrat sa sinasabi ko anong fraternity yan, mga tambay. Yung mga brother, fraternity nila, yung brat. Kaya po itong mga tao na ito, talagang basang-basa muna po ang layunin nila na talagang inilalagay po nila. At syempre po, yung sinasabing proteksyon. Proteksyon para madali pong itong makuha yung inaasam nila na pwesto. At lahat po ng pipigil at maging balakit po dito sa plano po nila ay madali po nila itong i-abolish. Lalo po ang mga kaso na isinasampa po para dito sa sinasabing isa sa utak ng pagpapatapon at kidnapping sa dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po mga kababayan ang nangyayari po sa ating bansa. Sobrang pamumulitika, talagang napakagahaman at greedy. Sobrang greedy nila at gahaman sa kapangyarihan at syempre po pati sa pera ng bayan umano. Ganyan po katindi itong mga tao na ito. Na lahat na po ng klase ng issue ay nasa kanila. May pulburon issue, corruption issue, pamumulitika issue, lahat. Meron sila mga kababayan. Kaya isa na lang po ang inaasahan po natin dito sa mga nangyayari ito. Mapalitan po ang administrasyon. Babalik lang po sa katinuan ng ating bansa. Babalik lang po sa katinuan ng ang ating hustisya, lalong-lalo po sa paggamit ng batas ng mga politiko, lalong-lalo yung mga ganid. Babalik lang po sa katinuan kahit papaano. Noong naranasan po kasi natin yan bumalik sa katinuan at lalo sumusunod po sa proseso ng batas nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Babalik lang po ulit yan pagka po napalitan ang puno. Yung puno na tinatawag na weak umano. Yan ang tawag po weak leader po. At may karga-arga daw po yung pulburon at coke. At ganun din po ito. Yung papalit na gustong-gusto pong ipalit nila bilang ombudsman ay may karga-arga rin pong issue ito ng illegal na damo. Baka meron din po itong pulburon. Hindi kaya. At coke, hindi malayo. Hindi po ba? Hindi malayo. Dahil sila po ay magkakasama, magkaagrupo. Hindi po ba? Kaya sana po hindi magtagumpay itong mga tao na ito. Yung mga binabalak po nila kasamaan sa ating bayan at sa mga kalaban daw nila umano sa politika at pinababagsak nila, hindi po sana magtagumpay ang mga tao na ito na sobrang greedy at gahaman sa kapangyarihan at sa pera ng bayan umano. Huwag po sana magtagumpay ang mga tao na ito. Ibang klase po. Talagang gahaman na gahaman sa kapangyarihan ng mga tao na ito. Kaya darating pa naman po mga tambay. Ito pong darating ng mga araw katulad po nitong bukas po mga tambay. 21st, September 21st po, nananawagan na po tayo na tayo po yung magkaisa. Talagang ibigay po natin ang ating damdamin, galit, at siyempre po yung pagiging dismayado sa ginawa po nila sa ating bansa, sa korupsyon, pamumulitika, at lalong-lalo sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na para pong hayop ang ginawa nila riyan. Walang respeto, paggalang, at ginamit pa ang pera ng bayan nitong mga tao na ito sa pangunguna po. Halos yan, yung isang gustong-gusto maging ombudsman, kasama po yan, sangkot po yan umano, mga kababayan.
Kaya lang po nagiging malaya pa sila at hindi pa sila nahatulan sa ginawa nila dahil nasa kapangyarihan pa po ang mga hindot na yan, mga kababayan. Sana po magtagumpay po ang sinasabi pong yung kabutihan ang manaig po, mga kababayan. Hindi po ang mga tao na ito na sanay pong gumawa ng mga kawalang hiyaan, mga kababayan. Talaga nagkakaroon po ng sabwatan, takipan sa mga katarantaduhan at kawalang hiyaan na ginagawa po nila sa ating bayan. Nakakalungkot lang po. Sana po yung magwakas na po ang mga gawain ng mga taong yan. At ang ating bayan naman po ay umayos naman po. Dahil nilagay po nila sa kahihiyan, lugmok, kahirapan, baon sa utang. Hanggang ngayon, wala pa silang naitutulong sa taong bayan. Itong mga tao na ito. 3 taon mahigit. Wala silang pakialam sa mga Pilipino. Puro po pang sariling interest lang ginawa nila sa atin. Pamumulitika, pera, korupsyon. Yan lang po ang pinaggagawa nila sa atin. Puro pang sariling interes, mga kababayan. Walang pakialam sa Pilipino. Kahit ikaw ay magutom, maghirap. Ganyan po ang mga taong yan. Wala kang aasahan. Puro pang sarili lang po, mga kababayan. Ang gagawin lang sa'yo, para kang gagawin yan, mga timawa. Sasanayin ka lang sa mga kakarampot na pera na puro korupsyon pa. Ang dulo niyan. Hindi ba? Sasanayin ka sa ayuda na isang damukal na korupsyon. Kanila ang pinakamarami. Bibigyan ka lang ng kakarampot. Yan ba ang solusyon sa kahirapan ng bayan? Yan mga pinaggagawa nila. Tapos mababalitaan mo ngayon, isang damukal, ang pera na napupunta sa kanila, ibang klase. At napakalaki po ng sweldo niyan. Si Boying, ilang milyon po ang sweldo niyan sa loob po ng 1 taon, mga kababayan. Napakalaki po ng sweldo niyan. At syempre, hindi natin alam kung magkano pa confidential niyan. May confidential fund pa yan. Malaki rin po confidential fund niyan. Kaya po, yan po mga tao na yun, nagbubuhay hari po yan, mga kababayan. Ganyan po katindi nung pumasok po ang binagoongang Pilipinas, mga kababayan. Napaaganda po ng mga naging buhay nila. Pero tayo mga Pilipino, hikahos, naghihirap, nagtitiis. At talagang tayo ay parang pinaparusahan araw-araw ng mga tao na yan. Dahil sa una-una, sa mahal ng bilihin. Hindi mo na kayang pagkasahin ng kakarampot na kinikita mo. Pero sila, tamasang-tamasa, mga kababayan. Nagbubuhay hari ang mga hindot na yan, mga kababayan. Sana po mga kababayan, sa mga darating na araw, ay wala na po sila sa kanilang kapangyarihan. Sana po dumating po ang mga araw na yan. Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po. Sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po. At shoutout po sa mga nagbibigay naman po ng tulong at biyaya po sa inyong lingkod. Shoutout po kay Ma'am Nancy, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bay Chichayoko, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat po kayo. Lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you rin po. At yung dasal at panalangin po natin, mga kabayan, magkaisa po tayo. Naisama po natin sa ating mga dasal ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan. At syempre po ang ating dating Pangulong Duterte ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makauwi pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At syempre po tayo rin po, ganun din po, manalangin po tayo at magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. At konting tiis lang po, mga kababayan. Konting tiis na lang po. At makakabalik po o makakabalik po ang ating bansa at makakaahon sa pagkakalugmok, mga kababayan. Konting tiis lang po. Muli po, mga kababayan, tiis lang po. Paalam. Bye-bye.